Magandang umaga, Doc Ganda. Isang masiglang pagbati ang narinig ni Dr. Sophia Carter habang papasok siya sa ospital. Ngunit tila wala siya sa mood ngayong umaga. Kuyang janitor, napalingon siya sa tumatawag sa kanya. Nakita niya si Ethan Blake, ang janitor na laging masiglang bumabati sa kanya. Ay, talaga ba? Pero hindi halata, Doc. Blumang ka pa rin ngayong araw, parang bagong bukadkad na bulaklak, biro ni Ethan habang nakangiti. Seriously, ang aga-aga, dinadagdagan mo pa ang init ng ulo ko, sagot ni Sofia, na halatang iritado. Hindi napigilan ni Ethan ang mapangiti nang makita ang magandang doktor na kahit nakasimangot ay kahanga-hanga pa rin sa kanyang paningin. Bakit naman mainit ang ulo natin, Doc? Dapat chill lang para maganda ang vibes at productive ang araw natin, sagot niya na may halong lamang. Paano naman gaganda ang mood ko kung ikaw agad ang sumasalubong sa akin tuwing umaga, Aber, sagot ni Sofia habang umiirap. Ngumiti si Ethan at tumango. Sige na nga, hindi na kita kukulitin. Mas mahalaga sa akin na maganda ang araw mo, Doc. Mabuti naman at naisip mo yan. Huwag mo akong kulitin ulit ha, naiirita na ako sa iyo, Ethan, sagot ni Sofia bago siya tuluyang naglakad papasok sa ospital. Habang naglalakad, napansin ni Ethan na tila nahihirapan si Sofia sa mga dala niya, ngunit nag-alinlangan siyang mag-alok ng tulong baka mas lalo pa siyang pag-alitan. Rejected ka na naman, pre, biro ng kasamahan niyang janitor. Okay lang yan, pre. Try until you succeed, sagot ni Ethan na may kumpiyansa. Baka try until you die. Kapag nainis yan si Doc, baka turukan ka ng pampatulog, boy, dagdag pa ng isa nilang kasama, sabay tawa. Napakamot na lang ng batok si Ethan habang nililingon ang paligid. Napansin niya ang dami ng tao sa emergency ward. Ang daming pasyente ngayon ah. Sigurado, mapapagod na naman ang mga doktor, lalo na sa emergency ward. Biyernes pa naman, maraming aksidente ang nangyayari tuwing ganitong araw. Kawawa naman si Doc Sofia. Iniisip mo na naman siya, biro ng isa pa niyang kasama. Hayaan mo na, sa ilang taon niya dito, nasanay na rin siguro siya. Basta huwag ko lang siyang kulitin masyado, baka mas lalo pa siyang mainis sa akin, sagot ni Ethan na may halong pag-aalala. Pagkatapos ng kanilang maikling usapan, nagpatuloy sila sa pagmop ng sahig. Hindi madali ang kanilang trabaho, hindi lang ito pisikal na nakakapagod, kundi kailangan din nilang makibagay sa mga tao, kahit pa madalas silang nakararanas ng pang-iinsulto. Gwapo sana, pero janitor lang. Sayang siya, narinig ni Ethan ang ilang bulong mula sa grupo ng mga nurse na napadaan. Sa halip na magalit, ngumiti na lang siya at nagpatuloy sa kanyang ginagawa. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi niya maiwasang mapangiti kapag naiisip si Dr. Sophia Carter. Kahit pa madalas siyang pag-alitan nito, hindi niya magawang tumigil sa paghanga sa kanya. Sayang ka, baka naman lumaki sa hirap kaya hindi nakapag-aral. Mukha pa naman sanang artistahin ang mukha. Narinig ni Ethan Blake ang mga salitang iyon mula sa grupo ng mga nurse na naglalakad sa pasilyo. Kagaya ng madalas niyang gawin, ipinakita niya ang kanyang mahinahong ugali. Napakamot siya ng batok, ngunit hindi mapigilan ang pagngiti nang makita ang pagbukas ng elevator at ang paglabas ni Dr. Sophia Carter. Tanghali na, kaya't umaasa siyang nasa magandang mood ang doktora. Akin na po yung dala niyo, Doc. Ako na po ang magdadala. Mukha kayong pagod. Mahirap ba ang operasyon? Tanong ni Ethan sabay buga ng hangin, na tila nagpapahiwatig ng malasakit. Nandito ka na naman, sagot ni Sofia, halatang hindi pa rin nagbabago ang tono ng kanyang boses. Hindi naman po ako manggugulo, pangako. Gusto ko lang talagang tulungan kayo kasi mukhang ang bigat-bigat po nitong daladala nyo, paliwanag ni Ethan habang maingat na inaabot ang bag ng doktora. Mapilit ka talaga, no? Hindi ka ba napapagod sa kakalinis sa sahig? 3 palapag ang nakaatas sa iyo, di ba? Tanong ni Sofia, ngunit sa kabila ng kanyang tanong, iniabot rin niya ang bitbit na bag kay Ethan. Ngumiti si Ethan ng may kasiyahan. Nako, sisiw lang po yung pagod basta masaya ka at natutulungan kita, Doc. Gusto ko ngang gawin ito kasi dito sanay ang katawan ko. Kapag walang ginagawa parang ang tamad-tamad ko. Habang naglalakad sila, napansin ni Ethan ang bahagyang pagmuso ng labi ni Sofia. Hindi niya napigilan ang pagtitig dito, at sa sandaling iyon, muling kumabog ang kanyang dibdib. Bumalik sa kanyang alaala ang unang araw na nasal ayan niya ito, 2 buwan na ang nakalipas. Sa kabila ng madalas na pagtataray ni Sofia sa kanya, hindi iyon naging hadlang upang lalong lumalim ang paghanga niya sa doktora. Sinapo ni Ethan ang kanyang dibdib, tila kinikilig sa kanyang naiisip. Sa kabila ng lahat, hindi siya tumigil sa pagpapapansin, kahit wala pa siyang natanggap ng ngiti o magandang pakikitungo mula kay Sofia. Doc,
Ano bang tawag sa sakit tuwing bumibilis ang tibok ng dibdib? Tanong niya na may halong biro. Baka kulang ka lang sa exercise kaya kinakabag ka, sagot ni Sofia nang walang pag-aalinlangan. Ay, ganun pala yun, Dok. Akala ko pagmamahal na eh. Tingin ko kasi nahuhulog na ang puso ko sa iyo, sagot ni Ethan na may kasamang ngiti. Alam mo, kahit kailan talaga pabibo ka. Ang corny ng mga linyahan yan, sagot ni Sofia, sabay irap. Corny man, ang importante totoo ang nararamdaman ko sa iyo. Hindi ito gasgas o peke, sagot ni Ethan, na seryoso ang tono. Hay nako, naiirita na naman ako sa iyo, kuyang janitor. Ethan Blake na lang kasi, Doc. Mas magandang pakinggan kapag tinatawag mo ako sa pangalan ko eh. Hay nako, Ethan Blake. Ba't bagong-bago, gustong-gusto mo ako, ha? Wala ka bang asawa o anak? Mamaya pa niyan, may bigla na lang sumugod dito at sabunutin ako kasi yung asawa niya naglalandi ng doktor. Kung magkataon talaga, tatadyakan talaga kita, kuya. Nako, wala no. Hindi naman ako mangungulit ng ganito kung pamilyado na ako, may anak ako. Since kaya ako nandito kasi ready. Naputol ang sagot niya nang biglang tumingala ang kilay ni Sofia, tila naghihintay sa kanyang susunod na sasabihin. Prenteng ngumiti ang lalaki, siniguradong nakikita ni Dr. Sofia Carter ang kanyang charming smile na madalas kinagigiliwan ng mga dalaga, nagbabaka sakaling mapansin siya nito. Kung ganun, mabuti na lang at single ka, wika niya na may halong biro, ngunit may sinseridad sa tono. Tsaka baka naman may dahilan kung bakit gusto mo talaga ako. Pero siguro itigil mo na yan, wala kang makukuha sa akin. Mataas ang mga pangarap ko, at wala sa bokabularyo ko ang mag-entertain ng mga lalaki. Bagamat malamig ang sagot ng doktora, mahinahong tinanggap ni Ethan ang sinabi nito. Kinuha ni Dr. Sofia ang bag na hawak niya at mabilis na pumasok sa kanyang opisina. Akmasa nang susunod si Ethan, ngunit agad siyang pinigilan ng doktora. Oh, sasama ka pa rin ba sa opisina namin? Hanggang dito ba mangungulit ka? Tanong nito na may bahagyang iritasyon. Oo nga no. Ayos, hanggang dito na lang. Have a nice lunch, Doc Sofia Carter, nakangiting palm ni Ethan habang pinapanood itong pumasok sa opisina. Bagamat muling nabigo, nanatiling positibo ang lalaki. Umangat ang dulo ng kanyang labi at bumulong sa sarili, hindi talaga kita titigilan hanggat hindi ko nakukuha ang loob mo. Ikaw ang babaeng gusto kong pakasalan at ang magiging ina ng mga anak ko. Samantala, sa loob ng opisina, marahan na inilapag ni Sofia ang kanyang lunch at bag sa mesa. Hindi pa man siya nauupo, nilapitan na siya ng kasamahan niyang si Dr. Nathan Spencer. Si Ethan Blake ba yung naghatid sa'yo sa labas, Sofia? Di ba yun yung janitor na laging nagpapapansin sa'yo? Tanong nito na may halong panunuya. Tiningnan siya ni Sofia, hindi alam kung ano ang tamang sagot. Bilang isang pediatrician, ang kwartong iyon ay eksklusibo para sa kanila, at 7 lamang silang naruroon. Si Nathan Spencer ay isa rin sa mga pediatrician na matagal nang nagpapahiwatig ng interes sa kanya. Oo, siya nga, bakit? Sagot ni Sofia nang walang emosyon. Nako, Sofia, huwag ka nang lumapit o makipag-usap doon. Di hamak na mas mataas ang estado mo sa buhay kaysa sa janitor na yon. Nakakahiya kapag nakita ka ng iba. Baka isipin nila wala kang class at breeding, dagdag pa nito. Napakunot ang noo ni Sofia. Nathan, bakit mo naman nasabi yun? Kasi janitor lang yun. Mahirap, walang pinag-aralan, samantalang ikaw, ilang taon mong pinaghirapan ng pre-med, med school, at board exams. Ang bagay sa'yo, yung ka-level mo rin, wika ni Nathan na tila ipinagmamalaki ang sarili. What are you trying to imply? Tanong ni Sofia, halatang hindi natuwa. Dapat din na yun lumalapit sa'yo. Sinusubukan pa niyang makipagkompetensya sa akin. Ano bang laban niya sa tulad ko ring doktor? Napailing si Sofia, nadismaya sa sinabi nito. Harap-harapan kung makapagsalita si Nathan, at iyon ang isa sa mga bagay na ayaw niya. Nathan, malinis at marangal na trabaho yun. Hindi basehan ang estado sa buhay para respetuhin ang isang tao. Everyone deserves respect, rich or poor. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Nathan, halatang naguguluhan. Napatingin ang ibang mga kasamahan nila, at si Nathan ay tila napahiya. Wala, gusto ko lang ipaalala na wala tayong karapatang manghusga ng ibang tao dahil lang doktor tayo. Dapat nga magpasalamat tayo sa biyaya ng buhay at huwag maging mayabang. Why are you being like that? Nainis ka ba? Don't tell me nagugustuhan mo na rin yung lalaking iyon ha? Tanong ni Nathan, halatang naiinis. That's not my point, Nathan. At una palang sinabi ko na sayo, wala akong interes sa kahit sino, sagot ni Sofia ng mariin. Oh my, mukhang na-offend si Sofia sa sinabi mo, Nathan, sundot ng isa pang kasamahan nila.
Walang reaksyon si Sofia at tahimik na kinuha ang kanyang lunchbox. I'm so sorry if I offended you, Sofia, sabi ni Nathan, halatang na guilty. No, it's okay. You don't have to worry or be sorry. Thank you. But why are you standing up? Tanong ni Nathan nang makita itong tumayo. Gusto ko lang kumain sa labas at makalanghap ng sariwang hangin. Excuse me, sagot ni Sofia, dala ang kanyang lunchbox. Diretso siyang tumungo sa cafeteria, iniwan ang mga kasamahan. Totoo mang hindi siya interesado kay Ethan Blake, ngunit mas wala siyang interes kay Nathan Spencer dahil sa pagiging mayabang nito. Kung papipiliin siya sa dalawa, mas pipiliin niya ang janitor, ngunit wala pa talaga sa plano niya ang magkaroon ng love life. Oy, Doc Sofia, himala at nagawi ka dito sa cafeteria. Dito ka sumabay sa amin, tawag ng isang grupo ng mga kasamahan niya. Salamat, pero gusto ko sanang mapag-isa, sagot niya ng magalang. Sa kabilang dako, napansin siya ni Ethan Blake na kumakain kasama ang iba pang janitors. Oy, nariyan pala si Doc Sofia Carter. Lapitan mo, bulong ng isa sa mga kasama ni Ethan, na agad narinig ni Sofia. Huwag na muna, mukhang masama ang timpla niya ngayon. Huwag na nating guluhin, mahinahong sagot ng kasamahan ni Sofia. Napabuntong hininga siya ng maluwag, tila nabawasan ang bigat na dinadala. Tahimik siyang kumain, pilit na hindi iniintindi ang mga matang tila nakamasid sa kanya mula sa bawat sulok ng cafeteria. Matapos ang ilang sandali, tumayo siya ng maayos at bumalik sa kanyang trabaho. Sa kalagitnaan ng araw, naglaan siya ng oras upang mag-round sa mga batang pasyente, isang gawain na laging nagbibigay sa kanya ng kakaibang kasiyahan. Sa wakas, nang dumilim na ang paligid, nagpasya na rin siyang umuwi. Buti na lang at maraming pediatricians dito sa ospital, hindi masyadong mabigat ang workload ko, bulong niya sa sarili habang naglalakad papunta sa parking lot. Habang naghahanap siya ng sasakyan, narinig niya ang isang pamilyar na boses. Hi, Ann. Galit ka pa rin ba sa akin? Tanong ni Nathan Spencer, halatang nag-aalangan habang papalapit. Nilinggan niya ito ng bahagya at walang emosyon na sumagot, hindi naman ako galit sa iyo. Talaga ba? Pero parang galit ka pa rin. Hindi ka na bumalik sa opisina kanina pagkatapos mong kumain, pagpupumilit nito. Naging abala kasi ako sa mga pasyente ko. Ikaw ba, wala kang trabaho? Baka pwede kitang ayain mag-lunch bukas, pampalubag loob lang sana. Ayoko kasing sumama ang loob mo sa akin, sabi ni Nathan, may halong ngiti na tila sinusubukang gawing magaan ang usapan. Sarkastikong ngumiti si Sofia, nako, puno na ang schedule ko bukas. Hindi kita masasamahan sa lunch. Paano kung pagkatapos ng schedule mo? Sigurado akong may oras ka naman, tanong nito, sabay kamot sa batok, halatang nagpipilit pa rin. Ay, oo nga pala. Ang hirap naman maghanap ng vacant time. Pwede bang sa susunod na lang, sagot niya. Tila naglalagay ng pader sa pagitan nila. Okay, sagot ni Nathan, tila nawala ng lakas ng loob. Sige, ingat ka sa biyahe, Ann. Pagpasok niya sa kotse, mabilis niyang pinatakbo ito, sabay bulong sa sarili, I really don't like him. Nakakainis talaga siya. Habang nagmamaneho palabas ng ospital, napansin niya si Ethan Blake na nagbibigay ng pagkain sa isang matandang pulubi. Pinabagal niya ang takbo ng kotse upang mas maigi niyang makita ang ginagawa nito. Nako, sobrang dami naman itong ibinigay mo. Baka wala ka ng pera, sabi ng pulubi habang hawak ang mga pagkain. Okay lang po yan, nanay. May natira pa naman po para sa pamasahe ko. Kumain po kayo ng maayos, huwag niyo pong alalahanin ang iba, sagot ni Ethan na may ngiti sa labi. Ang bait mo talaga, palagi kang dumadaan dito para magbigay. Pagpalain ka ng Diyos sa kabutihan ng puso mo, sagot ng matanda na halatang puno ng pasasalamat. Kumain po kayo ng marami, nanay. Ingat po kayo, dagdag ni Ethan bago siya tumalikod at nagpatuloy sa paglalakad. Hindi napigilan ni Sofia ang mapangiti habang pinagmamasdan ang eksena. Matulungin pala siya, tahimik niyang nasambit. Nang masigurong wala na si Ethan sa paligid, bumaba siya ng kotse at lumapit sa matandang pulubi. Inabot niya ang ilang perang papel. Maraming salamat po, ma'am. Pinagpapala talaga ako ng Diyos ngayong araw, sabi ng matanda, halos mapaluha sa tuwa. Wala po yun, nanay. Kumain po kayo ng maayos at huwag magpapagutom. Mahirap magkasakit ngayon, sagot ni Sofia na may magaan ng ngiti sa labi. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, bumalik siya sa kanyang sasakyan at umuwi na rin. Kinaumagahan, tulad ng nakasanayan, si Ethan Blake ang unang bumati sa kanya sa entrance ng ospital. Good morning, Doc, blumang ka na naman, bati nito na may magiliw ng ngiti. Ayan ka na naman, Ethan.
Wala ako sa mood, sagot ni Sofia, halatang hindi interesado sa usapan. Palagi ka na lang pong wala sa mood, Doc. Hindi bagay sa kagandahan nyo. Ano bang nagpapasama ng araw mo? Tanong ni Ethan, tila nag-aalala. Aawayin kita, sagot niya sabay irap at naglakad papalayo. Ngunit tulad ng dati, hinabol siya nito at kinuha ang mabibigat niyang dala. Ako na po ang magdadala, Doc. Huwag na kayong mahirapan, sabi ni Ethan, pilit na inaabot ang mga gamit. Ba't ba dito ka sa akin nangungulit? Wala ka bang ibang trabaho? Tanong ni Sofia, halatang naiinis. Natapos ko na po ang trabaho ko, sagot ni Ethan, tila ipinagmamalaki ang kanyang bilis. Sus, ganun ba kabilis? Tanong niya, bahagyang nagdududa. Oo naman, kahit ipakita ko pa sa inyo, sagot nito na may kumpiyansa. Hindi na kailangan, wala akong pakialam doon, sagot ni Sofia, sabay irap muli. Oh, hanggang dito ka na lang ha. Ako na ang bahala sa mga gamit ko. Salamat, dagdag niya bago tuluyang pumasok sa station. Sa loob, bumungad sa kanya si Nathan Spencer. Good morning, Sofia Carter, masiglang bati nito. Walang maganda sa umaga ko, Nathan Spencer. Umalis ka na sa mesa ko, sagot niya, halatang ayaw makipag-usap. Grabe ka naman, napakataray. Kaya gusto talaga kita iba ka kasi sa ibang babae. Hay nako, ewan ko sa'yo, sabi niya. Paglabas niya ay wala na roon si Ethan Blake kaya't napanguso na lamang siya. Teka, ba't ba iniisip ko ang janitor na yon? Hindi ko dapat inaalala ang nararamdaman niya. Ano naman ngayon kung natarayan ko siya? Inayos niya ang suot na hospital gown at ngumiti ng matamis bilang handa sa pagharap sa mga batang pasyente niya. Bilang pediatrician, dapat palagi siyang nakangiti pag humaharap sa mga bata. Subalit hindi pa rin niya maiwasan ang mabother. Sana nagpasalamat man lang ako sa pagtulong niya. Hay, never mind na nga lang, hindi naman ikakasakit ng tiyan niya yun Nagpatuloy ulit siya sa pagtatrabaho. Focus siya at naging abala sa mga emergency cases at referral din sa iba't ibang hospital. Lunch break na, kumain na tayo. Mauna na lang kayo, hindi ka sasama. Wala akong break ngayon mamaya pang 2:00 ang pahinga ko. Ay, malas naman. Sige, work well, sabi ni Chin. Dinungaw niya ang sahig kung saan may suka ng pasyenteng sumama ang tiyan kanina. Pwede ba akong makapuyo, Chin? Pakitawag naman yung janitor dito. Oh, pakilinis yung suka sa sahig. Sige, no prob, sagot ni Chin. Naging maabala ulit siya kaya't nang pumasok si Ethan Blake ay hindi niya ito napansin. Abala sa pagmonitor ng vital signs at allergies ang doktora nang mapa-address siya at hindi sinasadyang mabangga ang lalaki. I'm sorry, hindi ko sinasadya, Ethan Blake. Focus na focus tayo sa trabaho ngayon, Doc, ha? Bakit ka narito? Tanong niya. Di po ba nagpatawag kayo ng janitor? Ito, tapos ko na pong linisin yung suka. Ay, oo nga pala, mabuti naman, napakurap-kurap siya at bigla na lamang natauhan. Salamat, magpapasalamat na sana siya ngunit natanong na niya ang pagpasok ni Nathan Spencer sa loob ng pediatric ward kaya naman nag-iba ang aura niya. Lumabas ka na, hindi ka na kailangan dito. Bakit, naiirita ka na naman ba yata? Wala naman akong ginagawang masama, Doc, huwag ka nang maraming tanong. Lumabas ka na roon. Ipatatawag na lang kita kapag may lilinisin ka na ulit. Sige. Kahit halata ng pinagtatabuyan niya, ngumiti pa rin si Ethan Blake at lumabas bago pa man makapunta sa kanya si Nathan Spencer. Yung janitor na yun nangungulit na naman ba sa'yo? Hindi naman, mali ka ng akala. Naglinis lang siya. Sabihin mo sa akin kung hinaharas ka ng makong na yun ha. Ipaggugulpi ko yun, banta ni Nathan Spencer. Oh, bakit naman? Huwag mong gawin yun, dahil hindi nakakatuwa para lang naman matuto sa lugar niya. Ayaw mo ba? Namimihasan na yata yun. Huwag na, masama yan. Okay, depende sa mood ko, palihim na lamang siyang napaismed. Hindi niya alam ngunit mula ng pag-initan ni Nathan Spencer si Ethan Blake, nagkaroon na rin siya ng easiness sa katrabaho. Sumapit ang 2:00, yun pa lang siya nagkaroon ng vacant time. Dahil mas gusto niya ang kumain sa cafeteria, mas pinili niyang dumaan sa hagdan. Yun nga lang, hindi niya sinasadyang makita roon si Ethan Blake na tila kinakausap ang lalaking may katungkulan. Bakit parang pamilyar ang lalaking yan? Nakita ko na ba siya? Wait, siya ba ang bagong boss namin 2 months ago na nang magpalit ang CEO ng management? Napa-oo niya ang kanyang labi. Mabilis na nagtago ang babae, ngunit hindi rin niya marinig ng malinaw ang pinag-uusapan ng mga ito. Sandali pa ay tila galit na sumigaw ang CEO. Pinapagalitan ba siya? Anong ibig sabihin nun?
Pumasok kaagad sa isipan ni Anne ang sinabi ni Nathan Spencer, ipabubuwal. Mag-usap na lang tayo kung tumano ka na. Mabilis siyang nagtago dahil dumaan na ang CEO na mukhang galit na galit. Kasunod din naman na sumunod si Ethan Blake kaya siya ang naiwan doon. I feel bad for him. Bakit ba siya pinagalitan? Ginawa naman yata niya yung trabaho niya bago mangulit sa akin. I swear kung kagagawan to ni Nathan Spencer, hindi na ako lalapit sa lalaking yun. Bothered na bothered siya nang bumaba at pumasok ng cafeteria. Pakiramdam ba niya siya ang napagsalitaan ng masama? Ba't ko ba to nararamdaman? Wala naman dapat akong pakialam sa taong yun eh. Iniliit niya ang kanyang paningin. Doon nakita niya si Ethan Blake na tila wala sa sarili habang pinagmamasdan ng kanin na walang kasamang ulam. Kumain pa ba siya? Anong oras na? Dinungaw rin niya ang lunchbox na puno ng iba't ibang putahe na ginawa ng ama para sa kanya kaya't humugot siya ng malalim na buntong hininga. Hindi rin siya nakangiti, mukhang napag-alitan siya ng sobra. Hay, ano bang plano mo, Ann? Wala ka naman dapat pakialam sa kanya, bakit ngayon parang meron na? Para siyang nagkakaroon ng malaking salik sa kanyang sistema. Pilit niyang nilalabanan ang utos ng dibdib niya ngunit sa huli na malaya na lang din niya ang kanyang sarili na nakatayo sa harapan ng mesa ng lalaki. Oy, Doc ganda, kumain ka na ba? May sobra pa akong ulam mo, baka gusto mo, diretsahang saad niya dahil kumakabog ang kanyang dibdib. Kukurap-kurap naman si Ethan Blake at hindi na itago ang pag-an ng ekspresyon. Nakakahiya naman po, baka wala nang natira. So pwede naman po akong bumili ng ulam. Tanggapin mo na, marami naman ang ulam ko ngayon eh, at saka para na rin mix ka kasi mahilig ka pa namang magbigay sa mga pulube. Alam mo pala yun, bahagya pa itong nahiya. Kaya sige na, tanggapin mo na at baka magbago pa ang isip ko. Sige ba, maraming salamat dito ang bait mo naman, doktora. Minsan lang yan, asap niya kaya't nangingiti na rin siya sa loob-loob niya. Kilig na kilig si Ethan Blake dahil sa pagmamagandang loob niya. Ganado itong kumain habang siya naman ay nakahinga ng maluwag. Isa sa dahilan kung bakit pinilit niya ang ulam ay dahil nahihiya siyang magsabi ng thank you rito. Huli na to, hindi na dapat ako na-attach sa kanya. Parang nagkatotoo na nga yung sinabi ni Nathan Spencer. Ann, mukhang nahuhulog ka na yata sa janitor na yun, bati ni Chin. Diyos me, bakit di ka nagsasabi nandito ka pala sa tabi ko? Lumapit ako rito kanina pa pero hindi mo naman napansin kasi lumilipad yung utak mo. Iba na ata ang kamandag nang tumama sa'yo eh. Ano ka ba? Hindi no. Naging mabuting tao lang ako sa kanya kasi wala naman siyang ulam. Anong gusto mo? Hayaan ko siyang walang pagkain. Kung marami rin naman ang baon ko at alam kong hindi ko mauubos. Asus, ang sabihin mo, tinamaan ka na, iba na yan. Naalala ko pa kaya kung paano ka magtaray sa kanya noon, para kang ang dragon eh, ngayon naman para ka na lang tuta, napapailing-iling na lamang siya. Hindi niya matanggap ang bintang nito sa kanya. Hoy, ikaw, walang katotohanan yang sinasabi mo, Chin Sus, ba't dito ka ba? Tapos na ang lunchtime kulit mo talaga, nang humadya ka kang katrabaho niya mas lalo siyang nairita dito. Pagbalik sa chief niya, inasahan pa rin siya ni Chin hindi mabilang ng beses ng babae na mapapabulong dahil doon. Sumapit ang weekends, Lunes, Martes, Miyerkules. 3 araw na hindi tumigil sa kakaasar para sa kanya ang kanyang katrabaho. Hoy, Ann, ano yung narinig ko? Nagkakamabutihan na ba kayo ni Ethan Blake? Naniwala ka naman kay Chin. Nathan Spencer, walang katotohanan yan. Talaga ba? Ba't napapansin ko nga ata na hindi ka na kumakain dito? Palagi na lang nasa cafeteria eh. Kasi mas gusto ko naman yung ambience doon eh. Rason niya kaya't ayaw niya talagang tumambay sa station nila kasi maraming mga chismosa doon. Kung hindi lang talaga kailangan dahil may gagawin siyang paperworks, hindi siya mananatili roon. Ew, gusto mo roon. Alam mo bang naghahalo-halo ng mga tao doon? Maintenance, security guards, janitors. Lugar lang yun ng mga cheap at taong mababa kesa sa atin. Hindi bagay sa ating mga doktor na kumain sa lugar na iyon. Sophia Carter, huwag ka roon, mabilis naman siyang napaismed. Nagsimula na naman talaga ang kayabangan nito eh. Kung yun ang paningin mo pwede ka namang huwag pumunta roon pero huwag mo akong diktahan, may sarili akong isip at desisyon ko sa buhay. Bakit mo ba minamasama yung mga sinasabi ko Concern lang naman ako sa'yo paano kung makakuha ka ng sakit doon? Seriously, Nathan Spencer, nanggaling pa talaga sa doktor na katulad mo ang pananalitang yan. Hindi ba tayo mismo ang dapat na makaalam at magpalawak ng pagkakaisa bilang mga bayani sa larangang ito? You're unbelievable, hindi niya maipaliwanag ang nararamdamang iritasyon at sobrang sama ng ugali ni Nathan Spencer kaya naman hindi ka masagot-sagot ni Sophia Carter kasi ganyan ang pananaw mo sa buhay Nathan Spencer.
Subukan mo kasing maging mabait at mapagpakumbaba. Oh, shut up. I only want the best for her. Of course I love her. Kaya ko to ginagawa. Nasa mid naman si Anne. Kaya nga siguro panahon na para tumigil ka na sa panliligaw mo, wika niya sa blankong ekspresyon. Anong sinabi mo? Kasi wala naman talaga akong balak na sagutin ka kaya tumigil ka na. Hindi naman pwede yun, Anne. 1 taon na akong nanliligaw sa iyo tapos ganito lang. Matagal na panahon ang iginugol ko tapos pagkatapos ng lahat bibigwin mo lang ako. Pasensya ka na ha pero hindi ko nakikita ang sarili ko na maging boyfriend ng taong tulad mo. I'm sorry to say this but you're self-centered, narcissist, hambog at walang malasakit sa kapwa. Nakakahiya na doktor ka pa naman. Laglag ang panga ng lalaking doktor. Hindi nito masyadong maproseso ang narinig sa kanya para bang hindi niya yun kayang sabihin subalit nasabi pa rin niya. Hindi pwede. Hindi ako makakapayag. Oy, kalma ka lang Nathan Spencer, huwag mong sigawan si Anne. Hindi eh, hindi pwede. Sobrang daming effort ko tapos hindi lang naman pala ako sasagutin. Napailing-iling na lang siya, dismayado. Ang babae sa ipinapakita nito at mas lalo lang niyang naisip na tama ang ginawang pambabasted dito. Minabuti niyang iligpit na ang ginagawa at tumayo. Teka, saan ka pupunta? Mag-usap muna tayo, Sophia Carter. Wala naman tayong dapat na pag-usapan pa. Paglabas niya ng station doon lang siya nakaginhawa ng maluwag. Nathan Spencer is a toxic person. Okay ka lang ba, Doc Ganda? Oh, Ethan Blake, ikaw pala. Bakit ka nandito? Dito kasi ako naka-assign ngayong linggo. Ah, ganun ba? Tiningala niya ang lalaki na may suot ng ngiti sa labi nito. Bakit parang may umaway sa iyo? Ang sama ng tingin mo ah. Wala naman ah. Teka, kumain ka na ba? Hindi pa eh. Dir-diretso yung shift ko. Ako rin hindi pa ako nakakakain. Sabay na tayo mamaya, Doc, mabilis na umangat ang kilay niya. Nahihiya namang napakamot sa batok ang binatang janitor. Wala na kasi akong mabibigay na ulam sa iyo eh. Sakto lang yung dala ko kanina. Asap niya at sinuri ang magiging reaksyon nito subalit napakagat ng labi na lamang si Ethan Blake. Ah, ako meron akong dalang ulam. Balak ko nga sanang ako naman ang magbigay sa iyo ngayon, Doc bilang pagbabalik gayak sa kahapon ah. Hindi naman ako humihingi ng kapalit eh. Oo nga, kilala naman kita eh pero naisip ko lang na baka gusto mong nilagang baboy. Niluto ko talaga yun para sa iyo. Marunong kang magluto, kung hindi mo natatanong, expert cook ata ito. Masarap kaya akong magluto, Doc Ganda kaya sige na, papayag ka na ba? Pag-iisipan ko pa, iyon ang tugon niya dahil ayaw bumigay kaagad pero kahit iritado siya kanina ay natunaw agad iyon dahil sa kakulaitan nitong si Ethan Blake. Papayag na yan, pangako hindi ka magsisisi. Masarap po yung sinigang. Sige na nga lang, pagkatapos lang ng huling rounds ko ngayong alauna. Mauna ka na sa cafeteria. Yes, sige, Doc, mag-ingat ka sa paglilibot nyo ha. Natatawa rin siyang napailing-iling na lang. Malalim tuloy siyang napapaisip habang pinagmamasdan ang records ng mga batang pasyente. Pareho rin naman pala silang maingay ni Nathan Spencer pero ba't hindi na ako naiirita kay Ethan Blake? Kahit ang dalaga ay nagtataka na rin sa ikan-ikilos ng kanyang sarili. Sa huli, iwinaksi na lamang niya ang mga ito. Ah, Doc, magandang umaga po. May kailangan po ba sila? Papunta na sana siya sa cafeteria ng harangin ng isang payat na ginang. Ako po yung ina ng batang nakakonfine sa room 16, Doc. Gusto ko sanang ibigay sa iyo ang mga prutas na to kasi huling araw na po namin ito dito. Pasasalamat ko po ito sa pag-aalaga ninyo sa kanya. Nako, nakakahiya naman pong tanggapin yan, Nay. Naisip niyang baka wala na rin itong pera. Nako, tanggapin mo na po. Makakalabas na ang anak ko at dahil yun sa walang tigil na pag-aalaga ninyo sa kanya at sa pagtingin nyo sa kalagayan niya. Unang beses nga po siyang naging kalmado at hindi nagwawala ng ikaw ang mag-handle sa kanya kaya alam ko pong magaling at mabait kang doktor. Ikaw lang ang nakagawa noon sa kabila ng ilang hospital na pinuntahan namin. Maraming salamat, Doc. Naaalala niya agad ang batang babae na nagwawala noong ipinasok sa emergency room dahil 2 linggo na ang nakakaraan. Ito pala ay ang anak ng ginang dahil takot sa injection ng bata madalas itong magwala sa mga nurses kaya't minabuti niyang kausapin at patawanin ito. Ayun at natutunan itong maging kalmado at mabilis na gumaling. Tinanggap ni Sophia Carter ang mga prutas na yun. Sige po, maraming salamat po rito. Pakisabi na rin ho kay Tiz na mag-iingat po siyang talaga palagi at alagaan niyang sarili niya para huwag na po siyang ma-hospital ulit. Noted po yan, Doc. Daladala niya ang prutas pagpasok sa cafeteria doon inaabutan naman niya si Ethan Blake na inihahanda na ang dala nitong pagkain. Unconsciously napapangiti na lang siya nang masilayan ito. Kain tayo ah, may dala akong prutas. Gusto mo ba?
Prente siyang umupo sa harapan nito sabay lapag ng basket. Ang ibang naroon ay napatingin naman sa gawin nila. Ah, oo, mahilig ako sa prutas. Binili niyo po ba yan, Doc? Hindi, binigay sa akin nung mama ng pasyente ko. Ngumiti naman si Ethan Blake. Ang bait-bait mo sigurong doktor no kaya't nireregaluhan ka nila. Hindi ko rin nasabi na mabait ako o hindi pero siguro baka nga. Hindi mabait ka talaga. Nakikita ko palagi nagagawa mong kunin ang loob ng mga batang pasyente. Kahit yung may mga malalang tantrums. Bagay na bagay sa iyo ang specialty mo, Doc Ganda. Teka nga, huwag mo na nga akong tawaging Doc Ganda eh. Ganda, na lang. Okay lang ba? Mas lalong huwag. That's cringe. Just call me by my name. Ikaw talaga para kang sinaunang tao. Ang hilig mo sa mga gasgas na linyahan. He chuckled. Ang ganda naman ng name mo, Doc. Bagay na bagay yan sa iyo. Mamuso siya. Salamat, pinagmasdan ni Ann ang paglagay ng lalaki ng ulam sa lunchbox niya. Hindi mawala-wala ang ngiti nito kaya't nakakaramdam din siya ng kagaanan. Thank you sa ulam mo, Ethan Blake. Paano ba? Mauna na ako ha. Sabay na tayo. Ann, tumango naman siya. Sabay din naman tayo ng ratang patutunguhan kaya sige na. Tahimik siya nang maghiwalay sila ng landas. Mula noon hindi na niya nahagilap pa ang lalaki kaya't nag-focus na lamang din siya sa shift at mabuti na lamang normal chef siya ngayon kaya't 6 siya makakauwi. Pagdaan ng tambayan ng mga pulube ay otomatikong binagalan ng babae ang pagtakbo ng kanyang sasakyan doon ay nakita niya ang matandang pulube na kumakain na padaan na siguro siya rito nauna na siguro siyang umuwi ngayon. Nakakapanibago hindi na siya nangungulit ngayong hapon minasahe na lang niya ang batok at nagpatuloy na subalit sa di kalayuan sa madilim na parte ng overpass may naaninag siyang babae si Nathan Spencer ba yan? Si Nathan Spencer nga, muling bumagal ang pagtakbo ng kanyang kotse. Anong ginagawa niya rito? Hanggang 11 PM pa ang shift niya hindi ba? Nagtataka siya ngunit nasa punin ng labi nang makita ang nangyayari sa isang madilim na lugar. Nakatayo si Nathan Spencer habang may nagsusuntukan sa harapan nito. Doon niya nakita si Ethan Blake na pinagtutulungan ng 3 mga lalaki. Oh my goodness, Ethan Blake, hindi siya nagdalawang isip na lumabas ng kanyang sasakyan, pinangunahan ng gulat at galit ang kanyang sistema. Nang laki naman ang mga mata ni Nathan Spencer nang makita siya. Ano ba kasi ang ginagawa ninyo sa kanya? Anong ginagawa mo rito, Sophia Carter? Hindi ba't sinabihan na kita? Huwag mong gagalawin si Ethan Blake, wala siyang kasalanan sa iyo ha. Hanggang ngayon ba siya pa rin ang iniisip mo kahit na nakita mo na akong nasasaktan dahil sa ginawa mo? Hindi katwiran yan. Sinasaktan mo pa rin siya. Maaari kang makulong dito. Sinubukan niyang lapitan ang lupaypay ng lalaki subalit hamarang si Nathan Spencer. Ano bang laban niya, diha? Na janitor lang naman siya at ikaw naman, hindi rin ang galing sa mayamang pamilya kaya gagawin ko ang gusto ko. Tuturuan ko siya ng leksyon sa pagsira ng relasyon nating dalawa. Anong sinasabi mo? Wala tayong relasyon, you're delusional. Tila ba wala sa sariling humalakhak ng malakas si Nathan Spencer kaya't napaatras siya. Babalo ka na kung ayaw mo siyang masaktan sagutin mo ako magiging tayo and everything will be good. I would never do that then your janitor lover will suffer. Hindi ko siya lover, Nathan Spencer. Galit ka lang ngayon. Pwede ka bang kumalma muna no? Huli na siya dahil hindi na niya kayang pakalmeyan ng lalaking doktor para bang tuluyan ang naging ibang tao si Nathan Spencer at kinakabahan siya para dito ngunit gayon pa man nang sinubukan nung humalik sa kanya walang alinlangan at tinadyakan ng babae ang gitnang parte ng hita nito. Aray, Ethan Blake huwag kang lumapit dito miss aalis kayo o isusumbong ko kayo sa mga pulis. Asap niya na gumana rin naman kaya takot na nagskulasan ng 3 lalaki kay Ethan Blake wala na sa isipan niya ang takot at kaba sa maaaring mangyari dahil sa pag-aalala sa lalaki. Ann, hindi ka na sana pumunta pa dito. Hindi naman pwede yun. Hindi ako aalis dito nang hindi ka kasama, saad niya ng mariin at pilit nung ay nalalayan na mimilipit pa rin sa saksi Nathan Spencer kaya't nagawa niyang isakay ang dagwang lalaki sa kanyang sasakyan. Ann, bumalik ka rito. Huwag kang alalam tuturuan ko pa ng aral ang lalaking yan. Huwag ka nang lumapit pa dito, Nathan Spencer dahil baka hindi ka na makaanak pa, tarantado ka. Nang masigurong okay na ang pwesto ni Ethan Blake ay umalis na rin ang sasakyan. Gumapang ang panlalamig sa kanyang sistema hanggang sa dulo ng daliri niya doon lang nakaramdam ng kabog ng dibdib si Ann. Huwag mo na akong alalahanin, Ann. Naririnig mo ba yang sinasabi mo, Ethan Blake? Halos mapuno na ng dugoy ang mukha mo. Sabog ang kilay at labi mo. Hindi pa ako mag-aalala nun tapos gusto mo pang iwan kita roon. May death wish ka ba? Ang attractive mo kapag nagagalit ka. Ano bang sinasabi mo? Isa ka pa. Nababaliw ka na rin. Wala umigting ang bagang niya.
May sinasabi pa ang lalaki ngunit masyado na siyang aligaga. Dinala niya ito sa bahay nila, mabuti na lamang din ay naroon ang kanyang ama kaya't ito ang bumuhat sa lalaki papasok. Anong nangyayari dito, anak? Tulad niyang doktor din ang ama ngunit retiro na ito, silang dalawa na lamang ang magkasama matapos mag-asawang muli ng kanyang ina. Nabugbog po siya pa. Hindi ba't dapat sa hospital mo siya dadalhin at hindi rito sa bahay natin Mamaya ko na lamang po ipapaliwanag sa inyo, pagamutin lamang po muna natin siya please. Alright, stop worrying now. Isang tanyag na general surgeon ang papa niya nang hindi pa ito retired kaya't kampante ang loob niyang magiging maayos ang kalagayan ng lalaki. Abot tahip naman ang kabog ng kanyang dibdib habang inaasikaso ang ama ng sugat ng lalaki. Tumawag na rin siya ng kapulisan. Sinumbong niya si Nathan Spencer na walang pag-aalinlangan ngunit nagtataka siya ng malamang hindi pala iyon ang gusto ni Ethan Blake. Hindi mo na sana siya isinumbong pa sa mga pulis, seriously. Ikaw na nga itong na badly injured tapos ayaw mo pang sabihin sa pulis ang nangyari. Dapat bigyan ng leksyon ang Nathan Spencer na yun at yung mga binayaran niya sa ginawa niya. You could have been put into danger if hindi ako dumating. Baka nga napuruhan ka at maaari pa na ikinamatay mo yun. Lamambat ang ekspresyon nito habang nakatitig sa kanya at habol na habol ng babae ang hininga ng ang tumigil. Pasensya ka na kung inapakan ko man ang boundary nating dalawa, pero this is the right thing to do. Kahit na ganyan lang ang estado mo, hindi mo dapat hinahayaang alipustahin ka ng iba dahil mayaman sila. Naiintindihan ko yun. Hindi naman sa ayaw ko siyang isumbong, ayoko lang na mag-alala ka pa at ma-stress. Stress is inevitable, so why not deal with it? Intense ang pagkakatitig niya rito ngunit ngumuso lamang ito at yumuko upang itago iyon. Bakit ka nangingiti dyan? Do you find this funny? Mayabang na tanong niya. Hindi naman, I just find it cute na nag-aalala ka para sa akin, sagot ni Ethan Blake. Ikaw, natuto ang kanyang labi. Yun pa talaga ang iniisip mo. Ano naman ngayon kung nag-aalala ako sa'yo? Ibig sabihin ba nun, friends na tayo? What the heck, Ethan Blake? Tingnan mo nga yung sarili mo, puno ng bandage ang mukha mo, tapos yan pa rin ang inuuna mo. Oo naman, walang patama ang mga sugat ko sa galak na nararamdaman ko ngayon, napapailing-iling na lamang siya. Nakasimangot niyang inilahad ang gamot nito. Bahala ka na nga sa buhay mo. Ayan ang sugat, dapat magpagaling ka, I'll take care of Nathan Spencer. Okay po, Doc, gandaan nga lang kasi ang itawag mo sa akin. Huwag ka nang ma-stress, Doc. Salamat nga pala sa pagdala mo sa akin dito. Hulog ka talaga ng langit. Kung hindi ka dumating, baka kung ano na ang nangyari sa akin. Utang ko sa iyo ang kaligtasan ko. It's okay, maliit na bagay lang yun. Kay daddy ko na lang ikaw magpasalamat, siya ang gumamot sa mga sugat mo. Nasaan na siya? Gusto ko sanang personal na magpasalamat sa daddy mo. Lumabas lang siya. Pagkatapos ng pag-uusap ni Ethan Blake at ng ama nito, nagpaalam na rin itong umuwi. Sinundo ng isang tricycle ang lalaki. Miyerkules nang pumasok siya, hindi na nakita pa nito si Nathan Spencer. Nagkaroon na ng progreso yung reklamong isinampa natin laban kay Nathan Spencer. Papatawan na nila ng arrest warrant si Nathan Spencer. Salamat sa pag-asikaso sa bagay na to, ngumiti naman siya. Walang anuman yun. Kamusta ka na nga pala? Okay na ako ngayon. Pwede na siguro akong bumalik sa trabaho. Naging usap-usapan ang biglang resignation ni Nathan Spencer mula sa hospital. Walang nakakaalam sa totoong nangyari hanggang sa lumipas muli ang mga araw. Nakabalik na nga si Ethan Blake sa kanyang trabaho bilang janitor at yun din naman ay sabay na kumalat ang usap-usapan. Ang sabi, bigla na lang nawala rito si Nathan Spencer kasi nagkaroon ng kaso at nawalan daw ng lisensya sa pagiging doktor. Nanlaki ang mga mata niya. Aware ang babae sa kaso pero hindi niya inaakala na aabot iyon sa pagkawala ng karapatan nito na maging isang doktor. Nadiskubre raw kasi ng korte ang mga kinasangkutan nitong kaso noon kaya pala hindi siya nasakdal dahil sa connections at ngayon lang na naungkat dahil maimpluwensya rin daw ang nabangga nito. May malpractice issue rin siya. Sinong mag-aakala na ganun itong si Nathan Spencer, palihim agad siyang sumulyap kay Ethan Blake sa cafeteria. Hindi naman impluwensya si Ethan Blake at isa lamang itong janitor. Yan ba yung maimpluwensya? Parang hindi naman, judge niya rito sa loob ng kanyang isipan. Nakinig lamang siya sa kwentuhan ng mga katrabaho hanggang sa matapos siya at lumabas na. Sabay ring sumunod ng lalaki at nagkita sila sa may hagdan. Masakit pa ba yung mga pasa mo? Hindi na. Mabuti naman, nakakain ka na ba? May dala ako ritong ulam para sa atin, napanguso siya rito. Hindi pa pwede bang sabay na tayo mamaya? Sige, sa cafeteria ba? Masyadong maraming chismoso roon Pwede bang dito na lang? Sige. Wala rin namang dumadaan sa hagdan. Nagkasundo na sila ng lalaki.
Naging sunod-sunod ang kanilang pagsabay sa pagkain at salaitan sila sa pagdadala ng kanilang ulam at nang malaman niyang kaarawan ito ay sinubukan niyang magluto at mag-bake. Happy birthday, Ethan Blake. Here is my gift for you. Pasensya ka na kasi kulang yan sa effort, yan lang kasi yung makakaya ko sa ngayon eh. Ano ba buksan mo na lang. Kagat labi rin namang binuksan ni Ethan Blake ang regalo niya at agad na umawang ang labi niya. Niluto mo ba to para sa akin, Doc? Oo. Pasensya na kung may side na medyo sunog ha, first time ko kasing magluto eh. I figure out na paborito mo to. Okay lang, masaya na ako rito. Sa katunayan, ito pa lang ang regalo na unang natanggap. Hindi ko to malilimutan, matamis siyang ngumiti. So ano, kumain na tayo, napasarap ang kanilang usapan. Hindi man ideal ang lugar nag-enjoy naman sila sa ugaling kalog at joker ni Ethan Blake. Inabot sila ng ilang oras doon. Oh hi, may nakalimutan pala akong rounds, nagpapanak siya, tumayo nang matingnan ng oras. Oh my goodness, kalma ka lang, may ilang minuto pa naman. Hindi na makarinig ang babae kaya't dali-dali niyang isinara ang lunchbox at inayos ang hospital gown bago umakyat pa itaas. Yun nga lang, nadulas siya kaya naman inasahan niyang babagsak ang kanyang katawan sa matigas na semento only to be embraced by a warm arm. Hinay-hinay lang po, Doc. I'm sorry, nag-init ang kanyang pisngi, hindi siya nakagalaw kaya't ramdam niya ang kakisigan ng katawan nito at ang bango na humahalik sa kanyang pangamoy. Pwede mo na akong bitawan. Ay, oo nga pala, I'm sorry. Salamat, okay ka lang. Wala ba masakit sa'yo? Wala naman. Paano ba Ethan Blake? Mauna na ako. Thank you sa time at happy birthday ulit. Salamat din sa regalo mo. Tipid siyang ngumiti bago umakyat na. Nang makarating sa pediatric ward ay doon lamang nakahinga ng maluwag si Anne. Ilang minuto niyang pinigilan ang paghinga sa takot na maramdaman ng lalaki ang pagtibok ng kanyang sistema. Iba na yata to. Am I in love with a janitor? Nanindig naman ang kanyang mga balahibo. Hindi yun tanong kundi isang pahayag. Gusto ko na yata siya kaya't ang kinalabasan good mood siya buong hapon. Hindi nakaramdam ng kahit na anong pagod si Anne idagdag pa ang peaceful na environment mula nang mawala si Nathan Spencer. Bloomang tayo ngayon, Doc. Sophia Carter ha. Thank you. Ikaw rin. Saan ang punta natin? May hinahanap lang ako. Si Ethan Blake ang hinahanap niya hindi niya mapirmi na hindi ito makita bago siya umuwi weekends na kasi kaya't 2 araw niyang hindi masisilayan si Ethan Blake. Oo nga pala. Nasaan si Ethan Blake? Tanong niya sa palaging kasama nito. Nasa taas po yata Doc. Pupuntahan ka nga sana niya kanina kaso pinatawag siya ng executive. Mukhang galit na galit ha. May nagawa ba siyang mali? Is it because ilang oras siyang nawala kaninang tanghali? Ewan ko lang po Doc, nagmamadali rin kasi siya kanina eh. Sige, maraming salamat ha. Agaran siyang umakyat sa floor kung nasaan ang opisina ng executive. Kinakabahan man siya, hindi niya alam ngunit iba ang kutob niya. Noong nakaraan ay nakita rin niyang pinagagalitan ang lalaki. Pagdating sa 10th floor, nakita niyang sarado ang opisina kaya naman naupo siya sa waiting area. Huwag mo akong sasagutin dahil isa ka lang janitor, umawang ang labi ni Anne nang marinig ang isang malakas na boses. Kasunod nun ay isang malakas na kalabog kaya't napatayo siya at sinapo ang kanyang dibdib. Ethan Blake, huwag na huwag kang magpakita sa akin ng yan ang sitwasyon mo. Naaasiwa ako sa'yo. Lumayas ka rito, bumukas ng malakas ang pintuan at nakayukong humakbang ang isang lalaki. Ethan Blake, what happened to you? My goodness. May pasa ka sa pisngi. Anne, bakit nandito ka? Siyempre, hinihintay kita, hinanap kita. Sagutin mo nga ako, bakit kanya sinaktan? Sinubukan niyang hawakan ang pisngi nito ngunit nag-iwas ang lalaki. Mariin niyang kinagatang ang ibabang labi. How long are you gonna stay this way? Palagi ka na lang bang magpapapi kay Nathan Spencer at ngayon sa boss natin? Bakit hindi mo ipakita sa kanila na lalaki ka at hindi isang hamak na janitor lang? Huwag mo nang isipin yun, Anne. Sige na, tayo na. Sinubukan nito siyang igiya paalis ngunit agad siyang nagprotesta. Dapat matigil na to. Ano namang gagawin mo? Sinubukan pa siyang pigilan nito ngunit desidido na ang babae sa gagawin. Galit niyang pinasok ang opisina ng boss nila. Alam nito ang pangalan ng CEO. Good day, Mr. Martinez. I am Dr. Sophia Carter Lopez from the Pediatric Department. Anong may paglilingkod ko sa'yo? Is there any problem with your department? Prente lamang na nakaupo ang nasa 40s na lalaki habang pinagmamasdan siya. Apparently, meron talaga akong problema hindi tungkol sa trabaho ko kundi tungkol sa isang tao. And who's that? Saktong pagkasabi nun ay pumasok din naman si Ethan Blake na nag-aalangan sa gagawin niya. Netaste ka agad ni Victor Harlow ang mangyayari. O naghanap ka pa talaga ng tagapagtanggol mo, janitor.
Huwag mo siyang tawagin sa ganun, meron siyang pangalan. Kayo ba boyfriend mo ba siya? Bakit galit ka ata sa akin? I'm here because people like you like to bully people like Ethan Blake. Ano bang kasalanan niya sa'yo at ganun mo na lamang siya ay tratuhin? Wala kang karapatan na saktan siya. Ikaw man ang boss niya namin, mayaman o kahit na ano pa mang dahilan. Ouch, natouch naman ako sa pagmamahalan yung dalawa, will you take this seriously? Hindi ito biro, Mr. Martinez. Pumunta ako rito para sabihin sa'yo na huwag mo aapihin si Ethan Blake. Dahil kung gagawin mo pa rin yun, hindi man ako mayaman pero gagawin ko ang lahat, mabagsak ka lang, hindi po ako natatakot sa'yo. Umawang ang labi ni Luciano at sa likuran nito ay tikom ang labi ni Ethan Blake. Wala itong ibang ekspresyon kundi purong paghanga sa kalakasan ng loob niya. Huwag nyo na sanang i-take advantage ang mga taong walang laban sa inyo, hindi yun nagpapakita ng kalakasan kundi karuwagan. Tara na nga, Ethan Blake. Parang estatwa na hindi makagalaw si Luciano sa mga narinig mula sa babae, ngunit imbes na magalit o mainis, umangat ang dulo ng labi nito. Diretso ang lakad ni Anne, mahigpit ang pagkakahawak niya sa kamay ng lalaki. Nang makarating sila sa hindi mataong lugar na iyon, doon lang siya tumigil. She then faced Ethan Blake. I'm sorry if I stepped up at hindi nakinig sa'yo, I was just really concerned. Galit ka ba? Hindi agad ito nakapagsalita. Hey, I'm sorry, wala pa ring lumalabas mula rito, tumubo na ang kaba sa kanyang sistema. Hindi ko na uulitin, she was about to wipe the tears away when suddenly mabilis na humakbang ang lalaki at niyakap siya. Hindi ako galit, Anne, bagkus manghang-mangha nga ako sa iyo eh. Ethan Blake bilang lang ang taong kayang tumayo para sa iba, you're really worth it, all those sacrifices, it's all worth it. And what do you mean? Hindi pa ngayon ang panahon pero darating din ang araw na malalaman mo ang ibig kong sabihin. Sa ngayon, nagagalak ako sa ginawa mo. You're such a badass and brave woman, Sophia Carter. Awang ang labi niya, gumanti siya sa hawak at nanatili silang ganon. Pakiramdam ng babae nakahinga siya ng maluwag, ang pag-alala ay napalitan ng pasasalamat. You speak good English, nabanggit niya nang bumalik na sa normal ang paligid. Okay lang ba yung accent ko? Nakuha ko kasi yon sa VIP patient na nakakasalamuha ako. Oo. Para kang native speaker, binaliwala na rin naman iyon at sabay silang umuwing dalawa. Nagpresenta pang maghatid ang dalaga at ilang subok pa bago ito pumayag. Ah, dito lang ako. Salamat, Anne. See you tomorrow, mag-ingat ka pa uwi, matamis ng ngiti ang iginawad nila sa isa't isa bago naghiwalay. Hindi matawaran ng kahit na anong ginto ang kasiyahan, huhulaan ko yung janitor na yun ang dahilan ng mga ngiti mo, no, Papa? Nakakagulat ka naman, humadyakap naman ang kanyang ama, nahuli kita, in love ka na sa kanya. Napanguso naman siya, sa bagay, hindi mo siya dadalhin dito kung wala kang nararamdaman na kahit na ano para sa kanya. Mukha namang mabait na bata yun kaya okay ka sa akin, thank you po. Sa pagsapit ng Sabado at Linggo ay naging excited ang babae sa pagpasok ng Lunes. Sa buong 2 araw ng kanyang pahinga, hinintay niyang tawagin siya ng management at i-inform na sisisante na ito pero himalang hindi naman nangyari. Baliw na nga yata talaga ang boss na yun pero masaya ako dahil hindi niya ako sinisante. Wait, baka hindi kaya si Ethan Blake naman ang sinisante niya? Naku, huwag naman sana, nakaginhawa siya nang makitang kumaway sa lobby si Ethan Blake. Thank God, good morning Doc Ganda, anito na narinig ng iba pang naroon kaya't parang mga baliw na sumunod din. Good morning Doc Ganda. Good morning Doc Ganda, good morning din sa inyo, kayo talaga, she can't help but smile. Nakikita niya ang malaking kaibahan sa kanyang pakikitungo noon at ngayon dating ngiti ay hindi niya magawa sa kanila. Ah, akin na pala yang daladala mo, ako na ang magdadala, kinuha naman kaagad ni Ethan Blake ang mga gamit niya. Thank you. Uy, suwor duty suwor, umawang ang labi niya. Samantalang si Ethan Blake ay kumunat din ang noo. Ah, hindi pa ba pwede? Akala ko kasi nanliligaw na ako sa'yo. You did not tell me, she said in a flush cheeks na mula rin ang pisngi ng lalaki. Hala, akala ko ba malinaw na sa'yo ang mga actions ko? Okay na, huwag mo enlakasan, pumapayag na ako ha. Yes, sabi ko ngang huwag mong lakasan eh. Naku, pasensya ka na, pinangunahan lang talaga ako ng excitement. Congrats Ethan Blake, magkaka-love life na itong kaibigan namin ah, sinapo niya ang kanyang labi. Sabi ngang huwag lakasan, kumuha pa. Ay, sorry, Doc. Paano ba? Mauna na ako mga kaibigan, magtrabaho na kayo dyan. Kilig na kilig naman siya. Hindi maitago ng babae ang nararamdaman at ganon din naman si Ethan Blake. Ah, sabay na tayong kumain mamaya ha. Okay, libre ka ba ngayong Miyerkules? Nako, hindi eh. Thursday pa ako free. Ah,
Sige, di tayo niyan ah. Talaga? Oo naman. Saan mo ba gusto? Kahit saan, basta kasama ka. Ilang boltahe ng kilig ang kapwa dinanas ng dalawa. Pagsapit ng Huwebes ay handang-handa na siya. Hindi dinala ng babae ang kanyang sasakyan dahil nangako ang lalaking sisanduan ito at gulat nga siya sa kanyang nakita. Ang gwapo naman ng Ethan Blake ko. Pinakamaganda rin ang Ann ko, edi di bagay tayo sa isa't isa. Sinulyapan niya ang big bike na nakaparada sa labas ng bahay nila. Hindi niya inaasahan na iyon ang sasakyan nila, akala niya ay isang tricycle lang. Angkas na, tutulungan kita kaya ko na. Ikaw na ang bahala sa akin ha. Ingatan mo ako. Opo, madam, ma'am. Iingatan kita sobra pa sa buhay ko. Kinuha nito ang kamay niya at pinusisyon sa tiyan nito, ramdam agad niya ang six-packs na abs nito. Naranasan mo na bang sumakay sa motor? No, it's actually my first time. Then I will make it memorable for you. Para siyang hinaipan ng hangin. Pagbaba ng motor sira ang naging ekspresyon niya, tinampal ang dibdib ng lalaki na natatawa lang sa kanya. Abay, natatawa ka pang, loko ka ha. Sabi mo gagawin mong memorable yung ride na yun, hindi ko alam na ibig mo palang sabihin gagawin mo akong memories. Munti ka na talaga akong mamatay sa bilis mong magpatakbo. Alam mo ba ang cute mo? Isa pa, naiirita na nga ako eh. Halik ka na nga rito. Ayoko, baka tuluyan mo akong maging memory. Malakas na humagalpak ng tawa si Ethan Blake. Halik ka na. Ayoko nga eh. Humalukip-kip siya ngunit hindi pa rin siya nakapalag nang suyuin siya nito. Ong helmet mo kasi kukunin ko, ikaw kasi ong iniisip mo nagugulo na nga ang maganda mong buhok. Oh, I hate you, I love you. Umirap naman siya. Oh, magpapatuloy pa rin ba tayo sa date? Moody naman ata ng magandang doktor na, ewan ko. Pwede namang hindi na. Syempre, biro lang ano. Tuloy pa rin, rain or shine. Nandito na tayo oh, pumasok na tayo. Pagpasok nila ay sinalubong agad sila ng piano music at isang solemn place. It was exquisite, beautiful and serene. Umawang ang kanyang labi at hindi mapigil ang kagalakan. This is what you prepared. Nagustuhan mo ba ang ganda dito? Dapat lang kasi sa ganitong lugar ka nababagay. Ethan Blake gave her flowers, chocolate pa nga. Thank you. You really like making me special. They ate for an hour at pagkatapos naman ay pumunta sila sa isang museum. Namamangha ang babae na alam ng lalaki ang mga bagay na gustong-gusto niya. Simple things matter. Aniya sa isipan niya at walang ibang inisip kandang mag-enjoy para sa araw na iyon. You only live once, ika nga, might as well enjoy it. Thank you for today. Nag-enjoy talaga ako. Nagagalak ako na nag-enjoy ka kasama ako, day tayo ulit next day off ko. Kulang na lang ay maging heart ang mga mata ng lalaki. Ngumisi naman siya at natanong niya ang araw na sasagutin ito. See you bukas. Let's have some nice night. Days went by at lalo silang naging malapit sa isa't isa, hindi mapaghiwalay ang dalawa hanggang sa magdesisyon na nga siyang sagutin na ito. Walang pagsidlang kagalakan sa dibdib ang lalaki. Pakiramdam nito ito ang pinakaswerteng lalaki dahil sinagot ng babaeng napupusuan niya. Kung nakuha nito ang loob niya, nakuha rin naman ni Ethan Blake ang loob ng ama niya. Dumating na nga sa punto na tinanong ng babae kung siya ba ang anak o ang lalaki dahil mas close na nga ang mga ito. Good morning mga bata. Good morning Doc Sophia Carter. Good morning Doc Sophia Carter. Magsisimula na kaming mamigay ng foods para sa inyo ha. Opo, yes. Hey, nakaugalian na ng Magnobia na kada month sa rin nila ay mamimigay sila ng pagkain sa mga pasyente sa pediatric ward. Proud na proud siya dahil alam niyang dugot pawis ni Ethan Blake ang ginugol para sa perang ginagamit nila, that is why hangang-hanga siya rito. Hindi salik ang maliit na sahod at estado sa buhay upang makatulong ka sa iba. Kayo po ba ni Sir Ethan Blake ang gumawa nito, Doc? Masarap ba? Opo, nakangiti siya sa pasyenteng may asma. Lumapit ang ina nito at kung may kung anong binulong. Bakit ba sir ang tawag mo sa lalaking yun, anak? Janitor lang naman siya. Nawala ang ngiti niya. Mabait naman po si Kuya Ethan Blake mama, tsaka boyfriend po siya ni Doc Sophia Carter. Si Doc lang ang tatawagin mong ma'am kasi doktor siya, pero kahit kuya lang kay Ethan Blake. Huwag ka nang mag-abala, tumawag ng sir sa kanya. Hindi alam ng babae ngunit nalungkot siya ilang beses nang marinig niyang hinuhusgahan ang kanyang nobyo at sumasakit pa rin ang dibdib niya para rito kahit anong laban niya kasi sa karapatan ito ay hindi nakikinig ang mga tao as long as mababa ang katayuan nito talo pa rin sila. Hey, tiningala niya si Ethan Blake na nasa likuran din pala niya. Hayaan mo na sila, huwag mo na silang pansin. Mapait siyang ngumiti at lumapit dito. Hinaplos ng doktora ang pisngi nito. Huwag mo alalahanin ang sinasabi nila ha. Kasi para sa akin ikaw ang pinakagwapo at mayamang lalaki sa mundo. Ang kabutihan ng loob ay yamang hindi mapapalitan ng kahit na ano, kaya nga hindi ko sila pinapansin kasi alam kong nandyan ka na humahanga sa akin.
Gaman din naman ang loob niya. Another month has passed, everything went smoothly, lahat ng bagay ay ayon sa kanila. Natutunan na rin niyang huwag pansinin ang panghuhusga ng ibang tao. Aanhin mo ang mayaman kung basura naman ang ugali, iyon ang itinatak niya sa kanyang sarili. On the first year anniversary, plano ng dalawa na magbakasyon ng Boracay kaya't pinaghandaan nila iyon, ngunit hindi inaasahan na nagkaroon ng pagtatalo tungkol sa kanilang magiging budget. Ako na ang bahala sa lahat ng gagastusin. Hindi naman pwede yun. Ako ang lalaki rito kaya ako dapat ang gumastos, pero kaya ko rin naman, love, kapag lumabas tayo ikaw rin ang gumagastos, kaya sana hayaan mong ako naman ngayon. Nakatitig lamang ito sa kanya. Alam mo, kaya nga ako nagsisikap sa pagiging janitor kasi gusto kong maibigay ang mga gusto mo, naiintindihan ko naman yun, pero hayaan mo naman ako, mas malaki pa nga ang sahod ko kung tutuusin. Ibig mo bang iparating na wala akong kakayanan na gastusan ng bakasyon nating ta? Natameme siya, hindi niya sinasadyang iyon ang maiisip nito sa mga ipinahayag niya, hindi naman sa ganun, then let me, hati na lang tayo no? Ako lang gusto kong isave mo yung sahod mo pambili ng mga gusto mo, spoil yourself kaya naman para sa future. This is me making myself happy, kaya gusto kay mag-bake tayo at hatim man lang tayo sa gagastusin, huwag ka nang mapilit, my decision is final. Dahil doon ay sumama ang loob niya, para bang na-pressure ito sa pagmamagandang loob kaya't hindi mawala sa kanyang isipan. Dumating ang araw ng bakasyon, maaga pa siyang naghanda kahit masama ang loob at naghintay sa sundo nito. Nakatayo ang babae sa labas nang biglang may tumigil na sasakyan, nanjing na sana siya sa pag-aakalang ang boyfriend iyon, ngunit nagulat siya nang makitang si Nathan Spencer ang bumaba. Nathan Spencer, anong ginagawa mo rito? Hi, Sophia Carter. Long time no see. Na-miss mo ba ako? Bakit nandito ka? Anong gagawin mo? Well, nandito lang naman ako para maningil ng utang nyo. Nanindig ang balahibo niya nang ngumisi ito. Sinubukang laminggan ng babae sa paligid, ngunit walang nagdaraan doon, wala rin ang ama sa bahay at wala pa rin si Ethan Blake. Hiniling niya na dumating na sana ito dahil sa'yo nakulong ako, dahil kay Ethan Blake nawalan ako ng lisensya, dahil sa inyong dalawa nasira ang buhay ko, mga walang hiya kayo, kaya kukunin ko ang kapalit. Huwag kang lalapit. Come on, mo ba ako na-miss? Dahil ako na-miss kita, alalang-alala ko pa ang sakit ng pagbasted mo sa akin. Sabi mo hindi ka pa handa, pero sinagot mo pa rin naman ang janitor na yun. Mahal kita diba, pero ba't mo nagawa yun? Iba namang sitwasyon yun, Nathan Spencer. Huwag mo akong hahawakan. Tila wala itong narinig dahil mahigpit na hinawakan nito ang braso niya. Tulong. Shut up, Ethan Blake, sige, tawagin mo ang pangalan ng gagawang yun para sabay ko kayong papatayin, pero bago yun akin ka muna. Halos magwala na ang babae, ngunit wala siyang nagawa dahil walang tao. Tulong. Huwag kang magulo. Walang hirap siyang hinatak nito papasok sa kotse at isinara. Kumabog ng husto ang dibdib niya, ngunit bago pa man siya makatakas, nandidilim na ang kanyang paningin sa kung anumang kemikal na inilagay ng lalaki sa aircon. Tulong. Ethan Blake. Mula sa madilim at nakakasulasok na pakiramdam, unti-unting iminulat niya ang mata at nakita ang sarili na nakaupo sa gitna ng isang madilim at maalikabok na kwarto. Nasaan ako? Nakagapos ang mga kamay niya sa headboard ng kama habang nakahiga, wala siyang maaninag, ngunit nararamdaman niya ang mainit na hiningang dumadampi sa kanyang leeg. Nasaan ako? Nathan Spencer. Pilit ko makawala ang dalaga, ngunit mahigpit ang pagkakatali sa kanya. Hindi ka na makakawala sa higpit ng pagkakatali ko sa'yo, kaya bumigay ka na lang, Sophia Carter. Nanindig ang balahibo niya. Ikaw, saan mo ako dinala at anong gagawin mo sa akin? Pakawalan mo ako. Bigyan mo muna ako ng magandang rason kung bakit kita pakakawalan, HM. Damaykit na ang tungki ng ilong nito sa pisngi ng babae, ang hininga nito ay nararamdaman niya sa labi niya kaya't nagpumiglas ulit siya. Hindi tama to, Nathan Spencer. Let me go. Kailanman hindi magiging tama ang pagmamahal ko sa iyo, Ann. Ang tigas kasi ng ulo mo, sabi kong ako na lang ang sagutin mo, pero ano, pinili mo lang yung janitor na yon. Umakyat na ang kamay nito sa tiyan ng babae at nagbabalak na umakyat, nanlabo ang mga mata ni Ann, pinaghalong kaba, takot, at galit ang nararamdaman niya ngayon. Nathan Spencer, huwag please. Bakit? Hindi naman kita sasaktan. Ayoko, hindi tama to. Please, tumigil ka na, hindi niya magawang magsigawan dahil sa kaba. Natatakot ang babae na kung magalit ito ay malala ang gawin nito sa kanya. Nasaan na nga ba si Ethan Blake? Wala pa rin ito. Hindi nito alam kung anong nangyayari. Paano kung ayaw ko? Anong gagawin mo? Wala rito si Ethan Blake, walang tutulong sa'yo. Ano ka na lang ngayon? Ano kayang mararamdaman ng gunggong na yun kung malaman niyang hindi ka na malinis? Anong ibig mong sabihin? Mariin siyang pumikit at nanalangin na sana ay dumating na ang kanyang nobyo dahil natatakot na siya. Ang tarantadong yun, hindi pa nakontento na nakulong ako, kinuha pa niya ang lisensya ko, kaya mula noon, nag-anda leche-leche na ang buhay ko. Hindi na ako makakapagtrabaho ulit.
Kung ano man ang nangyari sa'yo, resulta lang yun. Ang kagagawan mo, walang kasalanan sa'yo si Ethan Blake. Tumahimik ka, sisirain ko ang puso mo para mawala na ang gana niya sa'yo. Ano pang silbi ng maging masaya ka kung hindi naman sa akin? Hindi ba, ngayon alam mo na kahit patawagin mong pangalan niya, hindi ka na noon maririnig, malakas itong humalakhak at hinatak niya pataas ang damit ni Anne. Doon na naalarma ang kawawang babae. Nathan Spencer, ano ba? Kung hindi ka mapapasakin, aangkinin muna kita bago kita patayin, nanlamig siya sa kanyang kinahihigaan, nangatal ang mga labi niya at nilamon ng takot ang buong sistema niya. Sa ganong sitwasyon, isang pangalan lang ang nasa isip niyang ayos tulong. Ethan Blake, tulungan mo ako, kahit nakagapos ay nagpumiglas pa rin siya. Nagawa niyang masiko ang leeg ni Nathan Spencer ngunit sinampa lamang siya nito. Huwag kang magulo, mariin itong hinawakan ng baba niya at nanggigigil itong hinalikan. Napahikbi na lamang ang doktora sa sakit at sa takot. Wala siyang ibang magawa kundi ang tawagin si Ethan Blake. Nabingi siya nang biglang sampalan ni Nathan Spencer ulit. May narinig siyang putok ngunit hindi siya sigurado dahil tila nabasag na ang eardrums niya sa lakas ng pagkakasampal sa kanya. Kumawala si Nathan Spencer at tumayo, inanito ang ilaw ng kwarto at doon bumungad ang paligid para sa babae. Takot na takot siya lalo na nang may kinuhang baril si Nathan Spencer sa mesa at kinasa kasabay nun ay ang bang na pagbukas ng pintuan at inuluwan ng galit na si Ethan Blake. Walang hiya ka, tarantado ka. Anong ginagawa mo sa girlfriend ko? Galit na tawag nito. Ethan Blake, dumating ka na, humihikbi si Anne at tila ba nakahanap siya ng kakamp. Ba't mo kami nahanap dito ha? Agad siyang pinaputukan ni Nathan Spencer kaya't mabilis na nagtago sa likuran ng pader si Ethan Blake. Mabilis naman na inalis ng baliw na lalaki ang tali niya at hinatak ito patayo at saka tinutukan ng baril sa kanyang sentido halos mawalan na ng malay si Sofia Carter dahil sa kaba. Subukan mong lumabas at babarilin ko ang babaeng mahal mo, hindi niya alam ang dapat na maramdaman, naghalo ang mga emosyon niya. Hinatak siya ni Nathan Spencer at dinala sa isang pintuan at lumabas sila samantalang sumunod naman si Ethan Blake at mabilis na nailagan ang ikalawang putok mula sa baliw na lalaki. Huwag na huwag kang susunod. Ethan Blake, binabalaan kita, nakarating sila sa hagdan pababa at halos matisod na siya sa bilis ng paghatak nito. Nathan Spencer, nasasaktan ako. Wala kang panahon para mag-inarte. Dalian mo, hinatak nito hanggang sa makarating sila sa rooftop ng building. Madilim ang gabi ngunit umiilaw dahil sa kidlat. Hoy, di hamak na janitor, ang lakas naman ng loob mong pumunta rito. Ano, may dala kang pulis, akala mo hindi ko inaasahan to. Mamamatay muna si Anne bago mo siya makuha sa akin. Akin lang si Anne. Akin lang siya, nababaliw ka na, Nathan Spencer. Ana, hindi niya alam ang plano ng nobyo ngunit kung ano man ang mangyari hindi dapat siya mamatay sa mga kamay ng baliw na lalaki, hindi niya hahayaan yon. Nasaan ka na, magpakita ka? 2 putok ang pinakawalan nito sa itaas kaya't nakangisi ito. Nakita niya na lumapit si Ethan Blake, sinenyasan siya nitong huwag gumalaw ngunit bigla na lamang nagpaputok ang baliw sa direksyon ng lalaki, nanlamig siya at mukhang nataman si Ethan Blake. Huli ka, Ethan Blake, hindi tila ba tumigil ang oras para sa kanya, maldemonyong tumawa naman si Nathan Spencer. Akala mo ba hindi kita makikita, nang inag ang katawan niya sa pagpasok ng pagkamuhi sa kanya. Hinarap niya ang baliw na lalaki at malakas itong sinampal, pinaghahampas niya ito hanggang sa tumutulo na ang luha niya sa galit. Ang sama-sama mo, mamamatay tao ka, demonyo ka. Ano ba, itinulak siya nito kaya't naupo sa sahig si Sofia Carter, walang tigil sa pagtulo ang luha niya. Hindi niya matanggap na ganun-ganun lang na mawawala ang nobyo ni hindi siya nakapag-sorry man lamang dito mula nang sumama ang loob niya. Wala akong pak kung ano man ang tingin mo sa akin nang dahil sa lalaking na yan nasira tayo ngayon. Patay na siya, ikaw naman ang isusunod ko. Galit na galit ang babae, tumayo siya at sinampal muli ang lalaki ngunit sa takot niya tinutukan siya nito ng barrel kaya't napatras siya nang wala sa oras at bago pa man siya makatakbo pamitik na ang gatilyo, isang malakas na putok ang bumulabog sa buong lugar na bingisian at naramdaman niyang nag-init ang kanyang ang buong katawan bago makitang dugong dumadanak sa may paanan niya, bumigat ang talukap ng kanyang mata bago pa man siya mawalan ng malay, nakita niya ang katawan ni Nathan Spencer na bumulagta sa sahig at ang isang aninong tumatakbo patungo sa kanya. Anesthesia love, mapait siyang ngumiti ngunit masaya buhay ang lalaki, hinatak siya ng antok at bumagsak sa bisig nito, isang mainit na bagay ang nararamdaman niya na dumadampi sa noon niya kaya't iminulat niya ang kanyang mga mata. Akala niya ilang minuto siyang pumikit ngunit nasa ibang lugar lang pala siya, bumungad sa kanya ang nobyo na abala sa pagpupunas ng mukha niya kaya naman nang makita nito siyang nagmulat ng mata na ibaba niya ang bimpo ng umawang ang labi. Sofia Carter, mahal ko, bahagyang nang inag ang boses nito, taglay ang walang lakas na labi ay unti-unti nang ngumiti ang dalaga. I thought I've lost you, thank God. May nararamdaman ka bang masakit sa'yo?
Wala naman pero wala akong lakas, that's normal, the doctor said you passed out because of shock pero wala namang tumama sa'yo, pinakiramdaman ng dalaga ang katawan, wala ngang masakit o kahit na anong kumikirot, ang ibig sabihin ay wala siyang tama, iginala niya ang paningin at silang dalawa lang ng lalaki ang nasa loob. Si Nathan Spencer. Anong nangyari sa kanya? Sumimangot naman si Ethan Blake, don't ask about him. Pagkatapos niyang lumabas ng hospital, idiniretso na siya sa kulungan, hindi na muling makakalabas pa yun, walang hiya siya, he put your life in danger and I cannot forgive him. Maraming salamat love, you're always welcome. Akala ko nataman ka niya ng baril kanina, hindi ko talaga alam ang gagawin ko kung nangyari man yun sa'yo, don't worry, nakayuko ako nung kaya nataman niya ang mga pader, wala akong gasgas so I was able to shot him in the legs before he could shot you, hindi kita hahayaang mawala sa akin. Tumango ang dalaga at doon na bumalik sa kanya ang pinagsasabing masakit sa lalaki at pagtataboy rito, pasensya ka na, damay kitang tingin sa kanya ng lalaki, pasensya na dahil nagtanim ako ng sama ng loob sa iyo, patawarin mo rin ako sa mga pinagsasasabi ko sa iyo nung isang linggo, sana nakinig ako sa iyo, sana ikinonsidera, pumapayag na ako sa gusto mo, mula ngayon I will listen. Na when it comes sa pera, kinagat ng babae ang labi, napatingin siya sa lalaki bago unti-unting ngumisi. Paano ba yan, hindi natuloy ang bakasyon natin? It's okay, marami pa namang araw at gusto ko bago tayo matuloy malaman mo na rin yung tungkol sa akin. Kumunat ang noon niya, ano naman ang tungkol sa'yo, hindi naman kasi talaga ako mahirapan, nagpanggap lang akong janitor para makuha ang loob mo. Ano? Nang laki ang mga mata niya. I'm also a doctor at ako ang may-ari ng hospital na pinagtatrabaho mo, oh my goodness, I'm sorry if I kept it to you, nagkaroon kasi ako ng pangako kay Papa before I turn 30 I'll find a wife, pero ayoko sa babaeng pera lang talaga ang habol sa akin, kaya ako nagpanggap na mahirap and that's how I found you, kaya't nagpanggap akong janitor, pero ang totoo hindi naman talaga. I'm sorry, no you don't have to say sorry, Anya. Malinaw niyang naintindihan ang sinabi nito kaya't hindi siya nagtataka, ibig sabihin hindi talaga si Sir Luciano ang CEO, hindi, pero siya ang pinakiusapan kong tumayo muna habang wala ako, kaya rin niya ako madalas awayin dahil natatagalan na siya at hindi na maatupag ang sariling negosyo niya. He's my half-brother by the way, oh no, kaya pala nung kausapin ko siya nangingiti lang siya na parang baliw, oo alam kasi niya at inaasar nga ako, nasapan niya ang kanyang noo at tinanggap na mayaman nga ang kanyang nobyo, pero ang importante nakilala niya itong mahirap, bilib ako sa iyo, porsigido ka pa ang kunin ang loob ko noon, oo naman, pinanggako ko sa sarili kong hindi kita titigilan, ikaw ang magiging asawa at ina ng mga anak ko, balyo ka talaga, hagakak niya. Hindi natin dapat husgahan ang iba dahil lang sa kanilang mga panlabas na anyo o sa kanilang mga kilos dahil hindi natin alam ang tunay na kalagayan ng kanilang puso at isip. Ang pagiging mapanghusga ay isang malaking kasalanan dahil nagpapakita ito ng kawalan ng pag-unawa at pagmamahal sa kapwa. Lahat tayo ay may mga pagkakamali, walang sign naman sa atin ang perpekto at lahat tayo ay nagkakamali. Sa halip na husgahan natin ang iba, dapat nating sikaping maunawaan ang kanilang mga kalagayan at tulungan sila kung sila ay nagkakamali na magbago. Ang bawat tao ay may sariling kwento. Bago tayo magbigay ng hatol sa iba, dapat nating tandaan na ang bawat tao ay may sariling kwento at karanasan na nagpahulog sa kanilang pagkatao. Ang pagiging mapagpatawad ay isang tanda ng lakas. Sa halip na mag-focus sa mga pagkakamali ng iba, dapat nating matutunang magpatawad at magbigay ng pangalawang pagkakataon at sa halip na maging mapanghusga, dapat tayong maging mapagmahal, mapag-unawa at mapagpatawad. Tandaan natin na ang pagiging mapanghusga ay hindi lamang nakakasakit sa iba kundi nakakasakit din sa ating sarili.